Okay. Magandang gabi mga kapatid, kaibigan. Narito na naman tayo para mag-aral sa salita ng Diyos. Bago tayo mag-umpisa, mahihilingin ako sa inyo. Paki-subscribe, paki-like, paki-share sa aming munting YouTube channel, Marlon Corret YouTube channel, para mapabilis pagpalaganap ang salita ng Diyos sa buong mundo at maipakilala natin ang ating Panginoong Jesucristo, ating Panginoong tagapagligtas. Paki-subscribe, paki-like, paki-share. Maraming salamat po. Tayo na yung manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, Panginoon, narito po kami, Ama, para mag-aral sa iyong salita. Basahan mo po, Panginoon, ang lahat ng taga-subaybay at lahat ng tagapakinig nitong mensahe nito, na sila'y makakilala sa iyo at ikaw ay tanggapin bilang Panginoon at tagapagligtas. Ito ang aming hiling at samadalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo, aming Panginoong tagapagligtas. Amen. Mga kapatid, kaibigan, dito tayo mag-aral sa Lucas Kapitulo 6, versikulo 46 hanggang 49. Ito ang sinasabi dito sa versikulo 46. Bakit tinatawag ninyo akong Panginoon, Panginoon, ngunit hindi ninyo ginagawa ang sinasabi ko? So, nagtanong ng Panginoon. Tinatawag Panginoon, Panginoon, ngunit hindi ginagawa ang sinasabi ng Diyos. Ayan. Anong sinasabi dito sa 46? Tumatawag tayo, Panginoon, Panginoon, pero hindi natin ginagawa ang sinabi ng Diyos. Yan ang ibig sabihin dito sa 46. 47. Ipapakita ko sa inyo kung ano ang katulad ng bawat lumalapit sa akin at nakikinig sa aking mga salita at ginagawa ang mga ito. Ang mga lumalapit sa Diyos ay nakikinig sa salita ng Diyos. Basta lumapit tayo sa Diyos, pakinggan natin ang salita ng Diyos. Ayan ang sinasabi dito. Dahil ang salita ng Diyos ay buhay at makapangyarihan ang salita ng Diyos. Kaya nga, pakinggan natin, paniwalaan natin ang salita ng Diyos. Ayan, ang ibig sabihin dito sa 47. 48. Siya ay tulad sa isang taong nagtatayo ng bahay na humukay ng malalim at inilagay ang pundasyon sa ibabaw ng bato. Nang dumating ang isang baha, humampas ang tubig sa bahay na iyon, ngunit hindi ito natinag sapagkat mahusay ang pagkakatayo nito. Yan ang sinasabi dito. Parang nagtayo ng bahay na humukay ng malalim ang ibabaw ng bato. Sino ang bato? Si Kristo ang bato. Pag ang pundasyon ay si Kristo, hindi talaga magigiba. Kahit anong mga problema, hindi matitinag dahil nakatayo sa bato ang pundasyon. Ang salita ng Diyos, pag pinaniniwalaan natin ito, hindi tayo magigiba dahil ang salita ng Diyos ay makapangyarihan. Yan.
Ano ang ibig sabihin nito? Pag kay Kristo tayo manalig, pag tinanggap natin si Kristo, hindi tayo mapariwara. Dahil si Kristo ang bato. Yung tinatawag dito, ang bato, si Kristo yan. Kaya paniwalaan natin ang salita ng Diyos. Kaya ito ay manahan sa ating isip, sa ating puso. Nga, ang salita ng Diyos ay buhay at ito ay katotohanan. Ayan, yan ang ibig sabihin nito mga kapatid kaibigan. Dahil ang salita ng Diyos ay makapangyarihan ito. Yan. Last verse, 49. Ito ang sinasabi dito sa 49. Subalit, ang nakikinig at hindi ginagawa ang mga ito ay tulad sa isang tao na nagtayo ng bahay sa lupa na walang pundasyon, nang ito'y hampasin ng ilog ay kaagad nagiba at malaki ang pagkasira ng bahay na iyon dahil hindi siya nakatayo sa bato. Mas malaki ang pagkasira. Bakit? Wala ang salita ng Diyos. Dahil itong pundasyon, ito ang salita ng Diyos nga matibay, nga pananalig natin sa salita ng Diyos. Kaya hindi magigiba ang nakakay Kristo. Dahil matibay ang pundasyon. Nakatayo sa bato. Ayan ang ibig sabihin mga kapatid kaibigan. Ang salita ng Diyos ay katotohanan. Tibayan natin ang ating pananalig kay Kristo. Dahil si Kristo ay Diyos nga nagkatawang tao. Siya ay tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Hindi tayo mapariwara mga kapatid kaibigan pag kay Kristo tayo mananalig. Manalig tayo kay Kristo dahil si Kristo ay Panginoon nga tagapagligtas. Siya lamang ang ating Panginoong tagapagligtas. So, wala nang iba na tagapagligtas kundi si Jesucristo lamang. Kaya kay Kristo tayo mananalig at tanggapin ang ating Panginoong Jesucristo para tayo ay magkaroon ng kaligtasan, magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yan ang ibig sabihin nitong ating pinag-aralan mga kapatid kaibigan, na tayo ay na kay Kristo, mananahan tayo kay Kristo, mananalig tayo kay Kristo, sumampalataya tayo kay Kristo. Dahil ang ating Panginoon ay makapangyarihan at siya ang ating Panginoon tagapagligtas. Walang ibang tagapagligtas kundi si Jesucristo lamang. Gawa 4:12 mga kapatid kaibigan. Kaya tiyakin natin ang ating kaligtasan ngayong gabing ito. Baka mayroon na hindi nakakatiyak sa kaligtasan. Tiyakin natin dahil may panahon pa. Naghihintay ang Diyos kung sino ang lumapit sa Kanya, kung sino ang tumanggap sa Kanya. Lumapit tayo kay Kristo, humingi tayo ng tawad sa lahat ng ating mga kasalanan. Kaya niya tayong patawarin. Gaano man kaitim ng ating mga kasalanan, kaya paputiin ng Diyos. Aminin lang natin na tayo nagkakasala. Ayan. Kaya tayo patatawarin ng Diyos. Walang itinatakwil ang Diyos. Kahit sinong taong makasalanan, hindi na itatakwil. Basta umamin lang sa kanyang kasalanan. Dahil naparito ang ating Panginoon para bayaran ang ating makasalanan. Binayaran ni Kristo
ang ating mga kasalanan. Siya ang nagbayad. Wala siyang kasalanan dahil siya ay Diyos. Pero mahal ng ating Panginoon ang tao. Ay ayaw niyang ang tao ay mapahamak. Gusto ng Diyos na ang tao ay maligtas. Kaya makamit natin ang kaligtasan pag tayo ay mananalig kay Kristo, pag tayo ay tumanggap kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Pag tinanggap natin ang ating Panginoong Hesukristo, pangalan natin ay nakasulat sa aklat ng buhay. Tiyak ang ating kaligtasan. Ayan, mga kapatid, kaibigan, ayan ang katiyakan. Naliligtas tayo sa pananalig kay Kristo at pagtanggap kay Kristo. Diyan tayo naliligtas. Diyan tayo nagkakaroon ng buhay na walang hanggan. Pagkatapos natin tinanggap ang ating Panginoon, magpabautismo sa pangalan ng Ama, pangalan ng Anak, pangalan ng Espiritu Santo. Dahil ang bautismo ay mahalaga. Paglubog mo, tubig, namatay ka kasama ni Kristo. Pag-ahon mo, nabuhay ka kasama ni Kristo. Ikaw ay nagiging bagong nilalang. Ikaw ay nakatawid na sa kamatayan tungo sa buhay na walang hanggan. Ikaw ay ipinanganak muli sa Espiritu. Yan ang tinatawag na ikaw ay nagiging born again. Yan ang ibig sabihin ng bautismo. Pag nabautismuhan ka, namatay ka na kasama ni Kristo, nabuhay ka kasama ni Kristo. Bagong nilalang ka na, nakatawid ka na sa kamatayan tungo sa buhay na walang hanggan. Ayan, nakakatiyak na tayo sa ating kaligtasan. Ano ang gagawin pagkatapos mabautisman? Sundin ang utos ng Diyos. Huwag natin lapastanganin ang utos ng Diyos, huwag natin itakwil, huwag natin burahin ang utos ng Diyos. Kaya ang sabi ng Diyos, sa 1:14, versikulo 15, kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Yan. Tutuparin natin ang utos ng Diyos. Kaya ang Diyos ang may sabi nito. Ano pang sinabi? Sa unang 1 kapitulo 2, versikulo 3 hanggang 4. Nakakatiyak tayo, nakikilala natin ang Diyos kung sinusunod natin ang kanyang mga utos. Ang nagsasabi, nakikilala ko siya, ngunit sumusuway naman sa kanyang mga utos ay sinungaling at wala sa kanyang katotohanan. Ayan ang sinasabi ng Diyos. Kaya, mga kapatid, kaibigan, ang Diyos ay naglagay ng palatandaan na sa utos ng Diyos. Anong utos? Ang ginawa ng Diyos na palatandaan, yung pang-apat na utos, igalang mo ang araw ng Sabat. Dahil ang araw ng Sabat ay banal. Ang araw ng Sabat, ayan ang ipinagpahinga ng Diyos. Noong nilikha itong mundo na ito, langit, lupa, dagat at lahat ng nandirito, pati tayo nilikha sa loob ng 6 na araw, nilikha ito ng Diyos. Ang sabi ng Diyos, ang ikapitong araw siya ay nagpahinga. Ang Sabat, ang Sabado, ayan ang araw na ipinagpahinga ng Diyos. Bakit nagpahinga ang Diyos? Napagod ang Diyos? Hindi napapagod ang Diyos dahil ang Diyos ay makapangyarihan. Kaya sinabi ng Diyos na siya ay nagpahinga para tayong kanyang mga anak, mga hinirang, mga nilalang niya, sumunod sa kanya para tayo ay makapasok sa kapahingahan ng Diyos. Ang sabi ng Diyos, kilala ninyo ako, kilala ko kayo. Ezekiel 20:20. Dahil naglagay ang Diyos ng palatandaan. Ano ang palatandaan ng Diyos? Ang Sabat, ang ikapitong araw. Dahil ang Sabat ay binasbasan, ibinukod para sa Diyos. Para tayo ay sumamba sa Diyos sa araw ng Sabat. Ayan. Kaya sa bagong langit, bagong lupa, ang samba ron ay Sabat. Bagong langit na yan ha. Bagong lupa. Wala na tong langit na ito, wala na tong lupa na ito. Pero may samba ron. Sa bagong langit, bagong lupa. Saan mababasa yan? Isaiah 66, versikulo 22 hanggang 23. Mababasa mo sa versikulo 22, ang bagong langit, bagong lupa. Mababasa mo yan. Versikulo 23
Pag nakabasa ka ng araw ng pamamahinga, Sabat yan. Pero dito sa Biblia kong hawak, ang nakasulat dito ay Sabat. Lahat ng bansa pupunta ron para sumamba sa Diyos. Sambahin ang Diyos sa Espiritu at sa katotohanan. Pero kapatid, kaibigan, hindi makapagsamba ron ang mga pangalan nga hindi nakasulat sa aklat ng buhay. Yun lang ang makapagsamba ron, yung mga pangalan nga nakasulat sa aklat ng buhay. Dahil iba ang destinasyon ng mga pangalan nga hindi nakasulat sa aklat ng buhay. Ang destinasyon nun ay lawa na po eh. Yun ang pangalawang kamatayan. Yun ang impyerno. Yan ang paglagyan ng mga pangalan nga hindi nakasulat sa aklat ng buhay. Pero kapatid, kaibigan, pag kayo naniniwala nitong mensahe na to, pag kayo nananalig kay Kristo, pag kayo tumanggap kay Kristo, ngayon may buhay na kayo na walang hanggan. Pangalan nyo ay nakasulat na sa aklat ng buhay. Yan ang katiyakan, mga kapatid, kaibigan. Tiyakin natin ang ating kaligtasan. Dahil ang kaligtasan, ngayong buhay pa tayo. Pangalawang Korinto, Kapitulo 6, versikulo 2. Ngayon ang araw ng kaligtasan. Buhay pa tayo. Ay mga kapatid, kaibigan, hanggang dito na lang tayo. Paki-subscribe, paki-like, paki-share sa aming munting YouTube channel, Marlon Coret YouTube channel, para mapabilis pagpalaganap ang salita ng Diyos sa buong mundo at maipakilala natin ang ating Panginoong Hesukristo, ating Panginoong Tagapagligtas. Maraming salamat po. Tayo na manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po Panginoon sa mga salita mo naming napag-aralan ngayong gabing ito. Basbasan mo po Panginoon ang lahat ng taga-subaybay at lahat ng tagapakinig nitong mensahe na ito, na sila ay makakilala sa iyo at ikaw ay tanggapin bilang Panginoon at tagapagligtas. Ito ang aming hiling at samot dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo, naming Panginoong tagapagligtas. Amen.